Magandang umaga, Pilipinas! Narito na ang mga maiinit na balita sa Rated J Headliner News sa oras na ito, hatid sa atin ng Grandioso Travel and Tours. Kamara iginiit ang legalidad ng mosyon para pasagutin si VP Sara sa impeachment. Dalawang Thai nationals timbog sa Granada, baril at surveillance equipment. Panelo, inakusahan si Amy Marcos na ginagamit lamang si Duterte. Mag-asawang may 345 arrest warrants, arestado sa NAIA. Sa balitang panahon, mga kabayan, tag-init na. Heat index posibleng pumalo sa 50 degrees Celsius ayon sa PAGASA. Drug den sa Cotabato City nilusob ng PDEA ng Bangsamoro Autonomous Region, operator at 3 iba pa, timbog sa 102,000 halaga ng shabu. Sa ating showbiz news, Kim Pao, pumasok sa PBB House, pelikula nilang My Love Will Make You Disappear, kumita ng 12 milyong piso sa unang araw. At sa atin namang world news, pagtapyas ng bilyon-bilyong pondo sa mga serbisyong pangkalusugan sa Amerika ng administrasyon ni Trump, tinutulan ng mga mambabatas. Magandang umaga mga kabayan. Ngayon ay araw ng Biyernes, ika-28 ng Marso taong 2025. Ngayon ay araw ng mapaghimalang puo ng Quiapo, simba po tayo, mga kabayan at harinawa na sana ay patuloy tayong gabayan ng Poong Jesus Nazareno. Ito ang Rated J Headliner News at ako si J Grandioso ang inyong tagapagbalita. Simulan natin ang ating balitaan sa nag-iinit na tensyon sa pagitan ng Kamara at mga supporters ng Duterte. Nanindigan ang Kamara na legal at alinsunod sa panuntunan ng Senado, ang paghahain ng House Prosecution Team ng mosyon upang hilingin kay Senate President Francis Cheese Escudero na pasagutin si Vice President Sara Duterte sa inihaing Articles of Impeachment. Ayon kay House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ng Iloilo, ang entry with motion to issue summons ay bahagi ng proseso ng impeachment trial, kung saan may 10 araw ang respondent upang sumagot mula sa araw na natanggap ang atas ng Senado. Batay sa inilabas na impeachment timeline ni Escudero, itinakda ang ika-4 ng Hunyo bilang deadline para sa sagot ng pangalawang Pangulo, habang sisimula naman ang paglilitis sa ika-30 ng Hulyo, 2 araw matapos ang State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang impeachment trial ay tatakbo kasabay ng pagbubukas ng ika-20 Kongreso. Samantala, 2 Thai nationals ang arestado sa Muntinlupa City matapos mahulihan ng baril, granada, at mga high-tech surveillance equipment sa kanilang sasakyan. Dinakip ng mga operatiba ng Southern Police District ang mga sospek na sina So Rawit at Nacorn, parehong residente ng Bacoor, Cavite, nito lamang madaling araw ng Huwebes. Narecover mula sa mga sospek ang 2.45 kalibre ng baril, isang fragmentation grenade, surveillance gadgets at isang drone. Ayon sa pulisya, isang kinontratang driver ang nagsuplong sa mga awtoridad, dahilan ng kanilang pagkakadakip. Ngayon, sila ay nahaharap sa mga kasong illegal possession of firearms and explosives at paglabag sa COMELEC gun ban. Sa iba pang balita, naniniwala si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na ginagamit lamang ni Senadora Amy Marcos ang isyu ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para palakasin ang kanyang pangalan sa senatorial survey. Namangka sa dalawang ilog, yan ang matapang na pahayag ni Panelo, sabay hamon kay Senadora Marcos na ipa-impeach ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr., kung tunay itong naniniwala na may mali sa kasalukuyang administrasyon. Sa kabila ng kontrobersya, tikom ang bibig ni Senadora Marcos, habang lumalalim ang hidwaan sa pagitan ng mga kampo ng Marcos at Duterte. Samantala, dinakip ng PNP-CIDG ang mag-asawang may 345 warrant of arrest sa loob ng NAIA Terminal 1 sa Parañaque City nitong Miyerkules, ika-26 ng Marso. Ang mga sospek ay kinilalang sina Seron at Marv, mga residente ng Davao City, na nahaharap sa mga kasong estafa at syndicated estafa sa iba't ibang korte sa bansa. Sila ay may 345 arrest warrants mula sa Cebu, Davao, Tacloban, at Quezon City. Ayon sa mga otoridad, walang piyansang nirekomenda ang mga korte para sa kanilang mga kaso. Batay sa record, si Seron ang president at chairman ng Organico Agribusiness Ventures Corporation, isang kumpanyang gumagamit ng Ponzi scheme para manghikayat ng investors gamit ang Double Your Money scam. Ayon sa mga reklamo ng mga biktima,
Ang modus ng mag-asawa ay manghihingi ng bayad sa mga miyembro ng halagang hindi bababa sa 3,600 piso at sila ay nangangakong magiging 7,000 piso ito sa loob ng 3 buwan. Napag-alaman ding dati nang naaresto si Cerrone sa Thailand noong ika-25 ng Pebrero dahil sa ilegal na negosyo. Dahil dito, inilabas ng DILG ang Memorandum Circular 2025-026 na may patong na 750,000 pisong reward para sa kanyang pagkakadakip. Sa ngayon, ang mag-asawa ay nasa kustudiya ng PNP-CIDG habang hinihintay ang mga susunod na legal na hakbang. Mga kabayan, tag-init na. Nagbabala ang PAGASA na maaaring umabot sa 50 degrees Celsius ang heat index sa ilang bahagi ng bansa ngayong tag-init. Narito ang heat index forecast sa mga sumusunod na lugar. Metro Manila 41 degrees Celsius, Naga City 36 degrees Celsius, Legazpi City 38 degrees Celsius, Cebu 44 degrees Celsius, Davao 42 degrees Celsius, Boracay 45 degrees Celsius, Palawan 43 degrees Celsius, La Union 46 degrees Celsius, Baguio 30 degrees Celsius, pero posibleng umabot sa 33 degrees Celsius. Opisyal nang idineklara ng PAGASA ang pagsisimula ng dry season. Matapos kumawala ang hanging amihan, asahan na raw ang mas matinding init sa mga darating na buwan. Samantala, ang payo ng mga eksperto ay, manatiling hydrated, umiwas sa matinding sikat ng araw, magsuot ng magaang at preskong kasuutan, iwasan ang labis na outdoor activities sa tanghaling tapat. Samantala, balitang probinsya naman muna tayo. Nilusob ng mga operatiba ng PIDEA-BARMM ang isang drug den sa Mindanao. Isang drug den operator at 3 kasabwat ang naaresto sa Barangay Rosary Heights 9, Cotabato City sa isang matagumpay na entrapment operation ng PIDEA at ng Cotabato City Police Office. Ayon sa mga otoridad, nakumpiska nila ang 100,000 at 2,000 halaga ng shabu at mga drug para paraphernalia na gagamiting ebidensya laban sa mga sospek. Ayon kay PIDEA-BARMM Director Gil Cesario Castro, hindi na nakapalag ang mga sospek ng maaktuhang nagbebenta ng shabu sa loob ng drug den sa Purok 7. Barangay Rosary Heights 9. Matagumpay ang operasyon dahil sa suporta ng Cotabato City Police Director Colonel G. Bin Bongkayaw at ng 5th Marine Battalion. Sa kabila ng nagkalat na droga, patuloy raw ang laban at kampanya ng mga otoridad kontra droga sa rehiyon. At ngayon sa ating mainit-init pang showbiz balita. Pinasok ni Kim Chiu at Paolo Avellino ang Pinoy Big Brother House ngayong ika-27 ng Marso, kung saan makakasama nila ang mga kapuso at kapamilya housemates sa loob ng ilang araw. Ito ang unang pagbabalik ni Kim sa PBB House mula ng tanghaling big winner ng Teen Edition 2006. Samantala, 12 milyon agad ang kinita ng unang pelikula ni Kim at Paolo na My Love Will Make You Disappear sa unang araw nito. Ipinapalabas ito sa 380 sinihan at kasalukuyang may pinakamataas na opening day gross sa 2025. Trending sa social media, lalo na sa X, ang pelikula matapos ang successful premiere night. Nagpakita rin ng suporta sina Kim at Paolo sa ilang block screenings para personal na magpasalamat sa kanilang mga fans. Ayon sa Star Cinema, may 224 pang block screenings na nakatakda sa Pilipinas, North America, Middle East, at Asia. Sa direksyon ni Chad Vidanes, tampok sa pelikula si Sari ginampanan ni Kim, isang babaeng may sumpang nawawala ang mga lalaking nagmamahal sa kanya, at si Holo, ginampanan ni Paolo. Isang landlord na sisiyasatin ng misteryo sa likod ng sumpa. At ngayon sa ating international news. Nababahala ang ilang mambabata sa Amerika matapos bawasan ng Administrasyong Trump ang bilyon-bilyong dolyar mula sa pondo para sa mga state health services. Ayon sa White House, bahagi ito ng kanilang hakbang upang bawasan ang gastos ng gobyerno at mas pagtuunan ang epektibong paggamit ng pondo. Ngunit ayon sa mga eksperto, maaaring lumala ang healthcare system sa maraming estado, lalo na't patuloy pa rin ang mataas na pangangailangan para sa serbisyong medikal. Patuloy ang pagtutol ng mga demokratikong mambabatas, na nanawagan ng investigasyon para matukoy kung paano maibabalik ang pondo sa sektor ng kalusugan. At yan ang mga maiinit na balitang dapat ninyong malaman sa oras na ito. Ako po si Jay Grandioso ang inyong naging tagapagbalita para sa Rated J Headliner News. Ang maiinit na balitang ito ay hatid sa atin ng Grandioso Travel and Tours. For travel-related needs please call Grandioso Travel and Tours,
or visit them online at www.grandiosotravels.com. Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para sa mas marami pang balitang dapat ninyong malaman.